Mapagpalang araw po, Minsan pa, ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nasa tahanan tayo ni Kuya Romy at Ate Dorcas. Dito po sa Barangay 103. Barangay 103, Sonid, District 1, Tondo, Manila. Narito po tayo upang magdala ng mabuting balita na siyang ating paksa. Alam niyo po, sa kalagayan natin ito sa mundo, sa nangyayari sa ating paligid, talagang masasabi nating medyo nakakatakot. Bagamat ang sabi nila, malayo naman tayo sa bansang yan . Hindi po. Sa panahon ng mga kaguluhan, sabi nga, sino bang mananalo at sino matatalo? Wala pong nananalo sa digmahan. Maring sa pakiwari ng mga bansa may nananalo, pero ang totoo niyan, wala pong nananalo sa digmahan. Alam nyo, pag sabi nga nila, pag pinakawalan na yung bala, hindi alam kung saan pupunta yung bala. Lalo na sa panahon natin ngayon, tingnan nyo po, high-tech na po tayo ngayon. Pero bakit kumisan, kung saan mo pinapupunta yung bala, kumisan yung bala, sumasala pa rin po. Ibig sabihin, ang ginawa ng tao, hindi po perfect. Lahat ng yan may kapalpakan. Kaya tatandaan natin, ang panahon natin ay mapanganib. Kaya tingnan po natin sa Biblia, Ngayon, nandito tayo sa tahanan ito ni Kuya Romy. Pagkita ko lang po sa inyo, Yan. Ayan. Sila Kuya Romy at Ate Dorcas. Biyaya ng Panginoon Diyos, sila po ay nag-celebrate ng birthday nitong June. Silang dalawa, pareho silang John. At ang edad nila, hindi naman po magkalayo. Nasa 80 na po sila. 84 at saka 81 ang edad nila. Sipin nyo po yan, bihira po makarating sa ganyang edad. Na hanggang ngayon malakas pa po sila. Hindi kaya ng iba, 80 na. Medyo, halos hindi na makagula pa, hika nga, Okay, mag-aaral na po tayo. Okay, minsan pa. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Sa po Kapampangan, si Kuya Romy Kapampangan din. From Pampanga. Pero si Ate Dorcas po, dito po siya talaga Manila. Kung tawagin nila yan, Manila girl. Kami naman po kung tawagin, mga probinsyano. Noong araw, ang tawag sa mga taga-probinsyano, Siano. Doon sa lingwahe namin, pag sinabing Siano, walang alam. Walang alam. Ano po, kung tagurian po nila yung mga taga-probinsya. Meron pa, pulis patola. Ibig sabihin, kung ikukumpara mo sa syudad, malayong malayo na po. Ano po. Pero sa Diyos, pantay-pantay lang po tayo. Mapaprobinsya ka, mapa sa syudad, ano man ang kulay, ano man itsura, kalagayan sa buhay, pare-pareho lang tayo pagdating sa Diyos. Tandaan niyo po, wala pong nakakahigit sa atin. Kahit na yung pinakamatalinong tao, maaaring matalino siya, pero hindi ibig sabihin, siya lang ang matalino. Kasi meron pong alam ang matalino na hindi alam nung hindi matalino. O meron namang hindi matalino, pero alam niya at walang alam yung matalino. Ganyan po, Kaya pare-pareho po tayo. May kanya-kanya tayo ng regalo ng Diyos. Yan, kaya gamitin sana natin ang regalo ng Diyos sa kabutihan ng Diyos. Amen? Amen. Okay? Bago tayo papalawat, meron tayong hawak na Biblia. Tayo muna'y lalapit sa luklukan ng biyaya. Alam niyo, bakit tayo lumalapit? Simple lang. Diyos lang ang pwedeng tumulong sa atin. Diyos lang ang pwedeng magpabago sa atin. Diyos lang ang pwedeng magpabago sa atin. O ano man, Diyos lang ang pwedeng magpagaling sa atin. Tandaan niyo po,
Panginoon Diyos, sa aming Ama, minsan pa, samahan mo po kami sa aming pag-aaral ng iyong Ebanghelyo upang sa ganon kami po'y malubos sa aming kabusugan sapagkat ang iyong salita ay sabi nga ng aming Panginoong Yesus ay pagkain nagbibigay ng buhay. Salamat po sa ngalan ni Yesus. Amen. Ang buhay po natin ngayon, kung titignan ninyo ang nangyayari sa buong mundo, ito may mga digmahan po nangyayari. Kaguluhan, hindi na po nila iniisip, maaaring paano naman kaya yung mga namamatay. Isipin nyo po, pag pinakawalan po ang isang rocket, pag sumabog po yan, hindi mo naman pwedeng sabihin, yung mga criminal, sila lang ang mamamatay doon. Hindi. Pag sumabog po yun, lahat ng tamahan ay mamamatay. Kaya yan po ang digmahan. Ano po yung meron akong tiyahin na buhay po sa panahon ng hapon. Ang sinabi niya, ang hirap ng aming buhay noong panahon ng giyera. Isipin niyo po yan. Talagang mahirap. Diba? Naalala niyo yung mga comfort women kung tawagin nila? Yung mga Pilipinang babae na noon sinisingil po ang bansang Hapon dahil sa kanilang ginawang paglapastangan sa mga kababaihan ng Pilipina. Ala po nangyari dun eh. Tawagin po yung compensation. Ginawa po silang mga alipin. Hindi ba rin sana kung gawin mo lang utusan yung mga babae, yung problema, inaabuso pa po nila yung mga kababaihan. Opo. Kaya yung iba po, nakuha ng namatay sa katandahan, hindi pa po nakuha yung compensation na sinasabi. Ngayon, ang Japan naman, nagbibigay ng mga grant. Yung problema po, siyempre, yung sugat ng mga comfort women, hindi mo na po pwedeng ibalik pa yun. Kahit magbigay ka pa ng grant sa bansang Pilipinas. Ito po, wala po tayong doon at least yung kasaysayan ng digmahan. Ngayon, sa panahon ng Panginoong Jesucristo, may nagtanong po sa kanya. Ito ang tanong. Sa 24 ng Mateo, sabi nila sa ating Panginoong Yesus, ang tanong ay ito po, babasahin ko po. Sabi dito, Mateo 24:3, nasa bundok ng mga Olibo si Jesus. Samantalang si nakapuroon, palihim siyang tinanong ng kanyang mga halagad, kailan po mangyayari ang mga bagay nito at ano po ang magiging palatandaan ng inyong muling pagparito at ang katapusan ng mundo? 4. Sumagot si Jesus, mag-ingat kayo na huwag kayong may ligaw ni numan. 5. Sapagkat maraming paririto sa aking pangalan at magsasabi, ako ang Mesiyas, sabihin ng Mesiyas, tagapagligtas, at marami silang may liligaw. Ito po tinutukoy po ito sa mga reliyon na maraming may liligaw. Ngayon po, ang mga reliyon po ay para pong kabuti. Sabi nga nila, parang kabuting nagsulputan. Kasi pag titignan mo po sa sect, ang dami pong nakarehistrong mga reliyon. Sa buong Pilipinas lang yan wala pa sa ibang bansa. Lahat ng reliyon na yan, may taga-tangkilik yan, may taga-sunod yan, o mga kasamahan. Kaya, ang nakalagay sa Biblia ay maliwanag. Marami silang may liligaw. Isipin niyo po, naturingang taong reliyoso
Pero ang ginagawa pala nila, nililigaw yung tao. Ay, paano nangyayari yon? Dahil po sa iba't ibang paniwala ng tao. Yung paniwala ng tao, tandaan nyo po ang tawag dyan, human teaching. Kasi turo ng tao. Iba po yung human teaching, iba po yung God teaching. Kaya pag reliyon ang pinag-uusapan, kailangan ma-assure mo na yung turo mo ay God teaching. Ang nangyayari, marami pong gumagamit ng Biblia. Ano sinasabi nila? Nagbabasa sila at nagpapaliwanag sila. Tandaan niyo po yan. Ang problema lang, pagdating sa application, bigyan ko kayo ng halimbawa. Sa Biblia po, isa lang ang tagapagligtas at isa ang tagapamagitan. Sino yon? Ang Panginoong Jesucristo. Isa lang, wala na. Pero bakit pagka reliyon ang pinag-uusapan, ang dami nilang nilalagay. Isipin niyo po yan Imbis na pumokus lang sila kay Jesus, hindi po Sabi nila para mas madali mong makamit ang gusto mo, kailangan may dadahanan ka pa. Meron pa silang sinasabing dadahanan. Minsan, ito wala namang personalan. Anong sabi nila? Kapag nanalangin ka sa mahal na ina, madali mong makukuha yan. Siyempre, alam ng ina ang kailangan ng anak. At ang anak naman, mas naintindihan niya yung ina. Marami po silang mga paliwanag dyan. Pero, in reality sa Biblia, isa lang po si Jesus lang. Isipin niyo po yan Pagkatapos may mga ibang reliyon naman. Kung ano yung nakalagay kay Jesus, ang sabi nila, ay hindi totoo yan. Pinasusunungalingan nila is about Jesus. Marami pong ganyang mga reliyon. Hindi po nila kinikilala ang ating Panginoong Yesus bilang tagapagligtas. Sino may turo niya? Yan kanilang mga founder. Human teaching. O meron pang ibang reliyon. Si Jesus daw at si Satanas magkapatid. Kita niyo po yan. Meron pang nagsasabi, si Jesus matakaw sa alak. Ganon po nangyayari ngayon. Kaya sabi sa Biblia, marami silang may liligaw. Okay. Sunod. 6. Makakarinig kayo ng halingaw-ngaw ng labanan at ng mga balita tungkol sa mga digmahan. Huwag kayong mabagabag. Dapat mangyari ang mga ito, ngunit hindi pa ito ang wakas. Kung mapapasin ninyo ang tanong anong magiging wakas. Kaya sagot ni Jesus, digmahan. Digmahan, gera. Kaya sinasabi ko po sa inyo kanina, wala pong nananalo sa gera. Pareho po napeperwisyo ang mga tao. Pero hindi po natin mapipigilan ang mga gera. Tandaan niyo po yan kasi sabi sa Biblia ay, anong sabi ni Lord Jesus? Makakarinig kayo ng alingawaw ng labanan at ng mga balita tungkol sa mga digmahan. Hindi man nagkakaroon ng digmahan sa bansa mo, pero makakarinig kang balita ng digmahan ng ibang bansa. Lalo na ngayon. Israel versus Iran. Iran versus Israel. Alam niyo po, kahapon nanonood ako sa YouTube. Merong isang lalaki, isa siyang Iranian.
Kaya habang pinanonood ko po siya, nagpapaliwanag siya, nasa bansang Israel siya. Nakapangasawa siya ng isang Israelita. Ang sinabi niya, yung turo sa kanila sa Iran ay puro puhot, galit. Walang nasa isip daw nila kung hindi ang mamatay ang Amerika, mamatay ang Israel. Yung po palang bansang Iran, ang sabi niya, kasi po, terorista. Alam niyo naman siguro yung mga terorist, wala po silang kinikilalang Diyos at wala silang Diyos. Yan po ang mga terorista. Oh. Kaya pala habang pinakikinggan ko po siya, mas lalo ko naintindihan ngayon. Siyempre, maintindihan mo lang kapag yung nagsasalita ay taga roon. Ano po? Kaya sabi niya, ang totoo, yung mga taga-Iran ay mababait, gusto nilang maging friendly, maging kaibigan ng Israel. Pero dahil po sa mga terorista kanya. Kaya ini-inject po sa kanila, dapat silang magalit sa Amerika at magalit sa bansang Israel. So sabi ng Panginoong Yesus dito, huwag kayong mabagabag, dapat mangyari ang mga ito. Ito, dapat mangyari. Kaya tayong mga tao, akala ng ibang tao, kung nagdadasal sila, siguro dasal nila, nawa may tigil ang gera. Alam niyo po kung sa kasaysayan ng Biblia, maraming nakatala pong digmaan sa Biblia. Kaya tama po ang sabi ni Lord Jesus, dapat mangyari ito. Ano po? Ngunit hindi pa ito ang wakas. So, hindi pa ito yung wakas. 7. Sapagkat makikibaka ang bansa laban sa kapwa bansa. O, isipin nyo po. Hindi ba bansa ang Israel? Ang China? Hindi ba? Nagigidigma ang China. At isa na sa mga gusto niya digmay ng Pilipinas. Nagpo-provoke siya ng away sa pamamagitan ng ano po, pagkamkam sa mga isla ng Pilipinas. Dahil alam ng Pilipino, wala po silang panalo, kaya nagtitimpi po sila, nagpapasisya sila, dinadaan na lang sila sa mga puro apila, apila. Eh dahil sa terorista po basa ang China, kita nyo po, malaki ng bansa nila sa kasaysayan pinakamalaking bansa ang China. Makapangyarihan ang China. Halos nasa kanila na lahat. Pero bakit yung maliliit kinakamkam pa nila? Di ba yung Taiwan? Hong Kong. Pilipinas. Di po ba? Kaya sabi rito, makikibaka bansa laban sa bansa, kaharian sa kapwa kaharian. Magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Ito, yung gutom. Alam niyo, pagkagiyara na. Gutom talaga yan. Ako naalala ko yung tsahin ko, sabi niya, hindi namin alam kung saan kami pupunta. Kasalukuyan mong kumakain, sumasabog. Hindi ba yan nangyayari ngayon sa Israel at saka sa Iran? Sa Iran, hindi na masyadong news dun eh. Sa Israel, kasi marami pong Pilipino ron. Isipin mo yan. Sabi ng mga kapwa Pinoy natin doon, natutulog ka, maya-maya, gigising ka na naman. Sumisirena. Hindi mo alam kung sa iyo sasabog yung bomba. Kaya napakahirap po ang kanyang sitwasyon. Ngayon, ano kayang maganda ron? Kasi kung ipagdasal natin sa Diyos na sana tumigil na yung digmahan, kasi dapat mangyari ito eh. Anong gawin natin? Magdasal po tayo na sana maligtas tayo. Ano po? Maligtas.
Dahil sa ayaw niya sa gusto, lahat naman ng tao sa babaw ng mundo ay mamamatay. Kanya lang, iba-iba nga lang ang paraan. Diba kapag lumilindol, sabi dito magkakaroon ng lindol sa iba't ibang dako. Marami pong namamatay sa lindol. Yung iba, hindi naman talaga, inaatake nga sa takot eh. Namamatay kapag lumilindol. Talagang nakakatakot po kasi. Yung iba, natutulog sila, nagulungan ng bato, patay na sila. Di po ba? Marami pong nangyayaring ganyan. So, ang dapat natin gawin bilang mga tao, hindi natin kaya pigilan ng digmahan kasi nakalagay na po sa Biblia yan eh. Ang gawin natin, ipagdasal natin na sana tayo maligtas. Ito po nakalagay sa Biblia ayon kay Apostol Pablo. Dito sa basahin po natin, unang Timoteo. Tignan natin ang sinasabi ni Pablo. Unang Timoteo 2:3-4. Ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. 4. Nang ibigay maligtas ang lahat ng tao at makahalam ng katotohanan ito. Yun ang gusto ng Diyos. Yung lahat tayo maligtas. At malaman yung buong katotohanan ito. Ang alin? Yung salvation ay pinagkakaloob ng Diyos. Ngayon, yun po ang maganda kung magdasal tayo. Meron tayong kababayan doon sa Israel, ipagdasal natin, sana maligtas sila. Kasi yung giyera, talagang nandyan na po yun. Kung babasahin niyo po yung Biblia sa Lumang Tipan, marami ng giyera dumaan doon, nakalista sa Biblia. Ipagdasal natin na sana maligtas tayo o maging ang bansa natin. Kasi meron nagsasabi, pag dumating ang talagang digmahan, yung World War III. Halimbawa, ang Pilipinas alay ng Amerika. Kapag may nakalaban ng Amerika, sigurado ang sabi ng marurunong madadamay ang Pilipinas kasi nga alay tayo ng Amerika. Naintindihan niyo po yan? Kaya po yung embassy ng Amerika doon sa Iran, di ba tinira ng Iran yun? Siyempre, kumbaga sa gantihan, kung saan sila pwede makaganti. Kaya tatandaan po natin, yan ang gusto ng Diyos. Hindi natin kaya pigilan ng digma sa panalangin. Anong gagawin natin? Ipagdasal na sana maligtas tayo. Kung dumating man ang panahon na, halimbawa, madamay ang bansang Pilipinas, maligtas tayo, kaibigan. Yun ang mahalaga. Kasi, may gera, walang gera, mamamatay naman tayo eh. Sige nga, mamamatay tayo. Ano man ang ating kalagayan sa buhay, mayaman, mahirap. So, ang ating pong ipagdadasal, sabi ni Pablo, ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos. Ang alin? Lahat ng tao maligtas at makahalam ng katotohanan ito. Kaligtasan po ang inahopya ng Diyos sa atin. Kaya nga po pinadala si Jesus. Siya po ang tagapagligtas. Siya ang tagapagligtas. Kaya panahon na po pagsuko ng buhay natin kay Jesus. Ngayon, dumating man ng kawakasan ng buhay natin, saan tapos magwawakas po tayo? At least, mamamatay tayong ligtas. Saan? Sa kapahamakan o tinatawag nilang parusa ng Diyos. Tandaan niyo po ito, kaibigan. Hindi po nagbibiro ang Diyos. Kung ano po nakatala sa Biblia, nakatala na po yan. Hindi na po natin pwedeng baguhin yung nakatala. So ano lang dapat gawin? Magdasal na lang po tayo na sana maligtas tayo. Dumating man ang anumang kalamidad. Ayun lang mga sakit, digmahan na yan eh. Kita niyo yung COVID-19, di ba sa buong mundo yan? Ang dami namatay. Pinabakuna pa, nabakuna pa yung iba eh. Pero namatay po sila. Tandaan po natin, ang digmahan hindi lang po sa bala. Yang sakit, yang kahirapan, digmahan din po yan. Bahagi ng giyera yan. Kung paano tayo makasurvive. Kaya lagi po tayong magdasal. Ano lang ang dasal natin? Sana
bago dumating ang ating tagapagligtas, ang Panginoong Yesus, tayo po ay ligtas na. Amen. Amen. God is good all the time. Salamat po, Panginoon Diyos, sa iyong pagtuturo, pagkatsaga sa amin upang kami matuto. Salamat po na kami po'y binusok mo sa iyong salita, sapagkat ang iyong salita ay buhay, sabi ng iyong anak na si Jesus. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Kayo pong mga nanonood, nasa Barangay 103 po tayo. Barangay 103, Sony, District 1, Tondo, Manila. Dito po sa tahanan ni Kuya Romy at Ate Dorcas. Sana kayo pong nakikinig o nanonood ng video ito. Like and share. Kayo mga nasharean, mag-share po kayo sa iba. Bakit po? Sapagkat napakaganda pong mag-share kung patungkol po sa salita ng Diyos ang iyong isinishare sa inyong iba. Sa iba. God bless us all po. Ano? Bye-bye. Okay. Yan, tapos na po tayo. Tayo ngayon ay mananalangin. Ano po? O, Ate Dorcas, baka makawit ka. Nakaupo. Ay, nakatayo. Ano? Tayo po ngayon ay magpapasalamat. Hanggang dito na lamang. Inyong po kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Kasama po si Ate Dorcas at Kuya Romy Malyari. God bless us all po. Bye-bye.